Good day mga kamoto, welcome back po sa channel natin, Toby Manalo, and today we are going to do a quick initial impression and review of my latest helmet, my newest helmet that I purchased online. This is the LS2 Stream 2. This helmet arrived the other day and ginawa ko siya ng unboxing content. Unfortunately, yung SD card natin nagloko. So lahat ng video na ginawa ko, lahat ng salita and everything, the unboxing and all, nawala. So ngayon, what I'm going to do is, it's an impression, out of the box impression. First impression of the helmet and why I purchased this over the other brands and models of the same price range. Quick rundown tayo ng specs nitong LS2 Stream 2 helmet. So this is an urban touring type of helmet. It has a very simple design, yet it's elegant. It has that minimalistic look. It has the following features na hinahanap nating lahat sa helmet, no? Yung kita nyo, yung DOT, ICC, and most importantly, yung ECE 22.06 na approval. Importante yan sa helmet. Kailangan natin na ma-assure na yung helmet na gagamitin natin, poproteksyonan yung ulo natin. The material of this helmet is made out of a KPA or kinetic polymer alloy, yung shell niya. So ano po ba yun? Anong pagkakaiba nun sa ibang helmet? Ang KPA kasi, once, let's say for example, sumemplang kayo, na-aksidente kayo, sumemplang kayo, then yung bukod dun sa impact na protection pagka humampas yung helmet or tumama yung ulo nyo sa kalye, it will not only protect your head, also pag nag-slide siya, magdudulas to dudulas yung KPA. Unlike dun sa mga ibang materials ng helmet na kumakapit sa asfalto or sa rough road, kumakapit siya. So, ang tendency nun, titigil yung ulo mo. Unlike ito, kailangan natin kasi magiging smooth yung gliding natin, yung sliding natin magiging smooth. So, this is a good type of material para sa mga helmets. Full face siya na monotype, hindi siya modular. It has two visors. Yung main visor niya is a clear visor, and then yung second one niya is a drop-down na smoke visor that will come in handy kapag, for example, mataas yung araw, hindi mo na kailangan magsuot ng shades or hindi mo na kailangan magpalit ng main visor mo just to deflect yung araw kasi nakakasilaw syempre. Especially kapag long drive ka, syempre umaga hanggang gabi nagda-drive ka. So sa gabi, kailangan mo ng clear visor. So the clear visor as a main, tapos yung drop down mo as a smoke will come in handy. The LS2 has a two-vent system. So one is yung nandito sa front chin, and then the other one is this one here, just above the forehead. One thing that I noticed with this particular model, with LS2's Stream 2, is the vent niya. Narinig niyo yun? Ayan. This one to. Yung clicking sound, solid, crisp. Tapos yung material ng vent niya, ganun din. Alam niyong premium yung pagkakagawa, premium yung quality, and
alam yung magtatagal siya. Kasi importante yan eh, especially yung mga moving parts ng helmet natin. Yan yung mga kadalasang nasisira ka agad sa helmet eh, dahil galaw ka ng galaw. Pero with this helmet, maririnig mo eh, alam mong quality yung pagkakagawa, alam mong premium yung pagkakagawa. Kasi solid yung clicking niya. Nga pala, yung visor, nakalimutan kong banggitin sa inyo. Isa sa mga feature nito na tuwang-tuwa ako talaga is eto, kita niyo to, there is a front button or front lock mechanism for the main visor. This ensures that your main visor is lapat na lapat. Ayan, wala kang makikitang angat ng visor doon sa main shell dahil naglalak siya. Also, it assures you that at any given speed na umaandar ka, especially sa highway, kahit anong salpok ng hangin sa'yo, hindi to basta-basta aangat sa'yo. So, that gives you the assurance na walang papasok na unwanted air, unwanted noise that will distract you from driving. Tsaka yung mga nagvo-vlog, bad trip yan. Ang ingay sa loob, umiikot, umuugong. Unlike this, pipindutin mo lang. Kung gusto mong buksan, ayan. Di ba? It has 3 levels. Full open, mid open, close. Tapos pagka nag-click na yung harap, secured na. Now, moving on dun sa drop down niya, dun sa second visor, natuwa rin ako kasi yung lever niya para i-open at i-close, ang dali din kasi it's located here at the side. Slide mo lang siya, sarado na. Ngayon, slide mo lang pabalik, open na ulit. Unlike dun sa mga ibang helmets of the same price range and other brands, models, nandito pa sa gilid na to. Punta naman tayo dun sa interior paddings ng helmet. Nabanggit ko sa inyo nung last video natin bakit ako nag-isip or bakit ako naghanap ng another helmet or ng bagong helmet. Simply because of the protection. Di ko naman nilalahat, no? This is just based on my own opinion. Pero kasi yung classic helmet ko, kung natatandaan nyo, the Royal H01, manipis yung padding niya sa loob. And I have this feeling after several months of using it, I have this feeling na parang there are times na hindi niya ako kayang protektahan yung ang nipis eh. As in talagang ang nipis eh. Nung nakita ko or na-fit ko itong LS2, I'm telling you guys, day and night difference. Sobrang lambot, sobrang kapal, at sobrang komportable nung interior lining nitong LS2. Pagka tinignan yung mabuti, ang premium nung pagkakagawa, yung honeycomb cloth material, may leatherette dito, may leatherette dito, tapos yung stitching niya, alam niyo yung pinagtuunan ng pansin talaga. Interior padding consists of 3 parts. So, yung left and right cheek, tapos yung mismong cap niya, head cap niya. Here, I'll show you. So, yun o, tanggal na agad. And this one as well. So, this is your side cheeks. Yan, tignan nyo. Ang sarap guys, ang sarap nung material niya. May nakalagay dito na always ahead. You just need to slide it. Ayan, you just need to pull this out. Tanggal na yung harap, itong likod, meron din lang yung notches na naglalak dito sa back part. Dalawa. And there you go. Here is your basket, your head basket. And these are your side cheeks. It gives you ultimate protection. Ang lambot niya guys. So yung ibang mga bagay na nagustuhan ko pala dito sa helmet na to is this one, the nose guard. I like the design and yung placement niya. Saktong-sakto. And then this chin guard here. You know?
it protects yung ilalim na part sa unnecessary wind coming in sa helmet mo. So especially ako na may microphone sa loob ng helmet, it prevents yung wind noise na hindi mo gusto. Also, the pin lock system, importante yan kasi especially dito sa atin na ulan, init, ang bilis mag-fog ng visor. This is a nice addition. Also, nabanggit ko na sa inyo kanina, yung material niya, yung interior material niya. This is a moisture absorbing fabric. So, pag pinapawisan ka, hindi siya basta-basta tumutulo sa leeg mo or yung uncomfortable feeling kasi the moment na dumikit to, sisipsipin niya kaagad yung pawis or yung tubig or whatever and iiwan niya sa loob nung foam. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga hindi ko nagustuhan na initial things na nakita ko na could have been better with this helmet. So for one, let's be honest, mabigat siya. No? Mabigat siya at 1,708 grams. Imagine, helmet pa lang yun. Wala pa yung microphone, wala pang GoPro, wala pang chin mount. That's already 1,708. Compared to my Royal helmet, which is I think it's 1,300. So 1,300 grams. Nakakabit na yung microphone, nakakabit na yung chin mount. So dagdag mo yung GoPro. Even if I add the GoPro, hindi pa rin ganong kabigat. No, that's roughly 400 grams difference. So nung ginamit ko to, nung initial na ginagamit ko to, ramdam ko siya habang tumatagal, nararamdaman ko siya na medyo may bigat. Second naman is, bukod sa mabigat na siya, may kalakihan pa siya. Ayan, nakita niya, laki. Laki siya, parang alam mo yung Funko Pop. Malaki siya eh, pag sinuot mo na. So, I have to wear a jacket or parang a second clothing patong para lang magbumagay yung size ng helmet do sa proportion ng katawan ko. Pero again, overall yung mga pros niya can overcome yung cons. Kaya happy naman ako talaga dun sa pag-purchase ko ng helmet natin. Let's talk about the price of the helmet. So, depending on kung saan kayo bibili na store or kung saan kayo mag-order online, it will cost you roughly about 4,690. So, the solid color, the monotone has three different colors. The pearl white, the matte black, and this one, the titanium jeans. This color is more expensive than the pearl white and the matte black. This is 4,990. So, ito yung reason, ito yung isang reason kung bakit napabili ko or kung bakit ito yung napili ko, itong LS2 Stream 2 is because of the titanium jeans color. Ang ganda niya eh. If you look at it, look at that. Para siyang carbon fiber na kinamot na I don't know how to explain it. Pero ang ganda niya, as in ang ganda niya. Kaulay siya nung pinto ng ref namin. But anyways, so yun. Tapos one thing I like about this is that it comes with or you can purchase separately, of course, a chin mount for GoPro or for any action cam specifically for this particular model. I got this online, si Hansi
Ayan. This is a chin mount na talagang designed for LS2 Stream 2. Ayan, tingnan nyo. LS2 Stream 2. So, discuss natin kung ano to, kung paano to on another video. But I purchased this para talagang saktong-sakto yung pagkakakabit at pagkakalagay ng action cam natin. So, yun lang ang masasabi ko dito sa helmet na to. Hope you like the video. Sana may natutunan kayo. Thumbs up na lang po. Kung meron kayong questions, comments, or suggestions, sulat nyo lang dyan. At definitely, I'm going to read them and answer them as much as I can. At kung bago po kayo dito sa channel natin, sana mag-subscribe kayo. Imbitahan ko kayong mag-subscribe dito sa channel natin and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat na nakarating kayo dito sa part ng video na to. Topi Manalo po. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.